Pulang alerto sa Northeast Asia. Ang matinding alon ng 7-injury fist laban sa Japan. Pulang alerto sa Northeast Asia. Naglalagablab na alon ang kumukulo sa ilalim ng tila tahimik na ibabaw ng Taiwan Strait at East China Sea. Nasasaksihan natin ang mga oras ng matinding tensyon kung saan ang isang digmaan ng walang putukan o usok ng bala, ngunit may matinding kalupitan na hindi naiiba sa anumang armadong labanan ay palihim na nagaganap at umaakyat sa mapanganib na antas. Ang sentro ng geopolitical storm na ito ay walang iba kundi ang mortal na paghaharap ng dalawang Asian giant, ang China at Japan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang script ay ganap na nabaligtad. Ang Beijing, na karaniwang itinuturing na higante na may malulupit na parusang pang-ekonomiya, ay nahulog sa isang nakakagulat na depensibong posisyon. Sa halip na umaalingaw-ngaw na putok ng kanyon o malakihang pag-iensayo na pumapalibot sa Taiwan tulad noong 2022, ang nakikita lamang ng mundo ay ang desperadong sigaw ng media machine at ang mga pang-ekonomiyang atake na nagiging self-sabotage. At ang ginang bakal na nasa likod ng nakakatakot na katahimikan ng Tokyo, ang taong nagpatigil sa paghinga ni Presidente Xi Jinping upang obserbahan ang bawat galaw, ay si Ginang Sanae Takaichi. Ang karakter na ito ay itinuturing na pinakamalaking strategic nightmare ng Zhongnanhai sa ika-21 siglo. Una sa lahat, sa diwa ng isang Pilipinong nagmamahal sa bayan, inaanyayahan kitang maglaan ng isang sandali upang mag-subscribe sa channel at pindutin ang like button. Ito ay hindi lamang suporta sa nilalaman, kundi isang panawagan para sa ating pagkakaisa sa pagbabantay sa ating West Philippine Sea at kinabukasan ng rehiyon. Maligayang pagbabalik sa ating segment ng Strategic Analysis at Classified Files. Ngayon, sama-sama nating tutuklasin ang isang laro ng Go na puno ng kalkulasyon kung saan isinasagawa ng Japan ang pinakanakakamanghang pagbaligtad sa modernong kasaysayan na nagtutulak sa China sa isang catch-20 na sitwasyon sa sarili nitong bakuran. Mahal na mga taga-subaybay, upang maunawaan kung bakit sumisigaw ang China, ngunit hindi nangangahas na magpaputok, kailangan nating bumalik sa mapait na sandali noong Nobyembre 9. Ito ay itinuturing na araw ng pagsisimula ng pinakabagong gray zone na operasyon na itinutok ng Beijing sa Tokyo. Walang deklarasyon ng digmaan, walang opisyal na diplomatikong dokumento na inilabas sa international media, ngunit isang komprehensibo at malupit na embargo ang ipinataw. Ang customs ng China, sa ilalim ng lihim na tagubilin mula sa pinakamataas na antas, ay sabay-sabay na nagtayo ng isang hindi nakikitang firewall laban sa lahat ng seafood na inangkat mula sa Japan. Ang mga container ng premium scallops, mga kargamento ng fresh tuna na nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar, at maging ang kabaliwan na ito ay kumalat pa sa cultural publications, tulad ng anime at manga, mga bagay na ipinagmamalaki ng soft power ng Japan. Ang lahat ay hinarang sa border. Ang partikular na mapanganib na katangian ng atake na ito ay ang kawalan nito ng transparency. Kung noong 2021 ay ginamit pa ng Beijing ang dahilan ng nuclear radiation para ipatupad ang embargo na nagbigay ng medikal na dahilan, sa pagkakataong ito ay ganap nilang inalis ang maskara. Ang mga ibinigay na dahilan ay napakamalabo, hindi sapat na data ng pagsubaybay, kakulangan ng karagdagang teknikal na dokumentasyon o simpleng matagal na katahimikan sa proseso ng customs clearance. Ito ang eksaktong definisyon ng gray zone warfare, pagdudulot ng maximum na pinsala sa kalaban sa ekonomiya at psikolohikal, ngunit pananatilihin ang intensity sa ibaba ng threshold ng military conflict upang maiwasan ang intervention ng US-Japan alliance. Ang layunin ng Beijing ay malinaw. Gusto nilang sakalin ang ekonomiya ng Japan, magdulot ng panik sa komunidad ng mga mangingisda at negosyo ng Japan, at sa gayon ay magpataw ng panggigipit politikal sa Tokyo. Ngunit bakit ngayon? Bakit handang isapanganib ng Beijing ang pagtaas ng trade tension habang ang sarili nilang ekonomiya ay nalulula sa deflation at krisis sa real estate? Ang sagot ay nakasalalay sa isang pangalan, Sanae Takaichi, ang malakas na pag-angat ni Ginang Takaichi sa politika ng Japan na may hindi pa nararanasang matibay na pananaw tungkol sa isyu ng Taiwan
ay humipo sa pinakasensitibong red line ng China. Siya ay hindi lamang isang ordinaryong konserbatibong politiko. Sa mata ng mga lider ng Beijing, siya ang personifikasyon ng isang bumabangong Japan sa aspetong militar, isang Japan na hindi na yumuyuko upang humingi ng tawad para sa nakaraan, kundi handang humugot ng espada upang ipagtanggol ang hinaharap. Ang seafood embargo na ito ay sa katunayan isang direktang warning shot na nakatutok kay Ginang Takaichi at sa konserbatibong paksyon sa Tokyo. Gayunpaman, mga kaibigan, napatunayan na ng kasaysayan ng militar na ang bawat pag-atake, kung hindi maingat na kalkulado, ay mag-iiwan ng hindi matantong kahihinatnan para sa nagpasimula mismo. At nararanasan ngayon ng China ang mapait na lasa ng teknik ng 7-injury fist, Tat Tung Kuen, isang martial arts masterwork kung saan upang makapinsala sa kalaban ng 1,000, ang sarili ay dapat magdusa ng 800 na pinsala. Pagkasimula ng lihim na embargo, isang nakakagimbal na chain reaction ang naganap, ngunit nakakainis, ang pinakanasaktan na biktima ay hindi ang Japan. Mahigit 490,000 tickets sa eroplano para sa mga flight sa pagitan ng Japan at China ang nakansela sa maikling panahon. Ito ay isang numero na nagsasalita, isang tunay na sakuna para sa civil aviation industry. Isipin, halos kalahating milyong pasahero ang naglaho mula sa booking systems, kasunod nito ang pagbagsak ng kita ng mga hotel, restaurant at travel services. Ngunit ang kapansin-pansin dito ay, ang mga airline ng Japan, tulad ng ANA o JAL, na may global flight network at malakas na pagbawi ng domestic at European, American tourism, ay nagdusa lamang ng bahagyang gasgas. Sa kabilang banda, ang mga airline ng China nahirap pa ring makabangon pagkatapos ng 3 taong pagsasara dahil sa pandemya ng COVID-19 ay sinakal ng sarili nilang gobyerno sa pamamagitan ng pagputol sa kanilang pinakamahalagang golden route, ang mga flight patungong Japan. Ito ay literal na economic suicide. Hindi pa rito natatapos. Ang cultural retaliation ng China ay naging isang nakakabahalang biro. Ang pag-alis ng Japanese cultural works mula sa mga screening schedule, ang pagban sa mga sikat na anime series sa teknikal na dahilan, ay lumikha ng isang alon ng lihim na pagkagalit sa sarili nitong kabataan. Tila nakalimutan ng Beijing na sa digital age, ang pagbabawal sa kultura ay nagpapataas lamang ng pananabik at kuryosidad. At ang mas mahalaga, ang mga aksyon na ito ay naglalantad ng isang hubad na katotohanan na uubusan na ng mga tool sa pagpapagaan ng banta ang China kapag ang isang military superpower ay kailangang gumamit ng pagbabawal sa anime at pagharang sa isda upang ipahayag ang galit. Ito ay tanda ng strategic stalemate, hindi ng lakas. Habang nagkakagulo ang Beijing sa kalituhan na nilikha nila, ipinapakita naman ng Tokyo ang isang coolness na nakakatakot. Ang internasyonal na opinyon at military observers ay nagsisimulang magbulungan tungkol sa isang bagong termino na lumitaw sa mga strategic documents ng Japan, decisive action ng pagpapasya. Hindi ito walang kabuluhang salita. Ito ay isang senyales na ang Japan ay handa na para sa isang komprehensibong counter-attack, hindi sa pamamagitan ng tariffs o trade, kundi sa pamamagitan ng radikal na pagbabago sa kanilang peace constitution at military thinking. Ang mga mamamayan ng China, ang mga pawns sa politikal na chessboard ng Beijing, ang unang nakakaramdam ng init ng digmaang ito. Sa mga pangunahing lungsod tulad ng Shanghai at Beijing, tumaas ng husto ang presyo ng imported na seafood na naging luxury goods. Ang mga Japanese restaurant, na dating paboritong puntahan ng middle class ng China, ngayon ay walang tao o napilitang magsara dahil sa kakulangan ng hilaw na materyales. Isang suffocating atmosphere ang bumabalot sa bilateral relations. Opisyal nang inactivate ng Japan ang high alert mode. Ang mga radar system at reconnaissance satellites ay nagtatrabaho ng full capacity upang subaybayan ang bawat galaw mula sa kabilang panig ng karagatan. At sa kabilang panig ng frontline, ang China, bagamat nagsisikap na magpakita bilang may kontrol, ay unti-unting nahihiwalay sa gray zone trap na inilatag nila. Nais nilang ihiwalay ang Japan, ngunit sa huli ay inihiwalay nila ang sarili mula sa high-value supply chains at sinisira ang kanilang pambansang imahe sa mata ng international community. Ang wolf warrior diplomacy,
na sinamahan ng economic coercion ay tila umabot na sa limitasyon nito nang humarap sa isang Japan sa ilalim ng bagong panahon, ang panahon ng military awakening. Mahal na mga taga-subaybay, upang mas malinaw na makita ang kawalan ng lakas ng China, tingnan natin ang total media campaign na inilunsad nila noong nakaraang linggo. Ang buong propaganda machine ng Beijing ay inutusan na mag-full blast. Ang Ministry of Foreign Affairs ng China ay sunod-sunod na nagdaos ng press conferences kung saan ginamit ng mga tagapagsalita ang mga matitinding salita na hindi pa naririnig, na lumabag pa sa minimum na diplomatic rules upang personal na batikusin si punong ministro Takaichi Sanae. Tinawag nila ang kanyang mga pahayag tungkol sa Taiwan na mapanganib, panggugulo at paglalaro sa apoy. Kasabay nito, naglabas ng high-level safety warning ang Ministry of Culture and Tourism ng China para sa mga mamamayan na maglalakbay sa Japan na nagpinta ng isang madilim na larawan ng Land of the Cherry Blossoms bilang isang lugar na puno ng panganib at galit. Binombahan ng state media tulad ng Xinhua News Agency at Global Times ang publiko ng higit sa 75 editorials sa loob lamang ng ilang araw. Sinasamantala nila ang mga sensitibong paksa mula sa pagpapalaki ng panganib ng radioactive contamination ng seafood kahit na kinumpirma na ng international organizations na ligtas ito hanggang sa paggamit ng extremist, hate-inciting phrases tulad ng pagtawag sa Japan na lupain ng lason at binhi ng kasamaan. Sa cyberspace, lalo na sa mga rural na lugar at ultra-nationalist groups, isang alon ng anti-Japan sentiment ang malakas na inudyukan. Ang mga video clips ng mga tao na sinisira ang mga produktong Hapon at sumisigaw ng anti-Japan slogans ay mabilis na kumalat sa Douyin. Ngunit mga kaibigan, maging kalmado at tumingin sa likod ng usok ng propaganda. Iyan ay ang ibabaw lamang, ang bahagi ng palabas na para sa mga lokal na manonood. Mag-iwan ng komento at like para suportahan ang diwa, mga kaibigan. Ang katotohanan sa mga tunay na sentro ng kapangyarihan at ekonomiya ng China tulad ng Beijing, Shanghai at Shenzhen ay ibang kuwento. Ang elite, ang mga intelektual at ang mayayamang middle class ng China ay tila immune sa kolektibong hysteria na ito. Lihim pa rin silang nagbubuk ng mga tiket papuntang Japan at sinasamantala pa ang mas murang pamasahe at mas kaunting tao upang mag-enjoy sa mga high-end services. Ang business class sa mga flight papuntang Tokyo ay puno pa rin. Ipinapakita nito ang isang malubhang pagkakabiyak sa loob ng lipunan ng China. Sumisigaw ang gobyerno, ngunit walang pakialam ang elite. At ang pinakamahalagang strategic na tanong na dapat itanong ngayon ay, kung talagang galit na galit ang China, kung talagang nalabag ang red line tulad ng inaangkin nila, bakit nananatiling tahimik ang Dongfeng ballistic missiles sa kanilang launch pads? Bakit hindi nag-organisa ng large-scale live fire drills ang South Sea at East Sea fleets upang magbigay ng babala? Tandaan natin ang Agosto 2022 nang bumisita si Ginang Nancy Pelosi, Speaker ng US House of Representatives, sa Taiwan. Ang reaksyon ng China noon ay agaran at marahas. Lumipad ang mga missile sa ibabaw ng Taipei, hinarang ng mga barkong pandigma ang isla at tumawid ang mga fighter jet sa median line. Iyan ang reaksyon ng isang military superpower kapag ginugulo. Ngunit sa pagkakataong ito, nang magbigay si punong ministro Takaichi Sanae ng nakakagulat na pahayag na ang insidente sa Taiwan ay isang crisis for survival crisis para sa kaligtasan ng Japan, isang pahayag na may strategic weight na mas malaki kaysa sa pagbisita ni Ginang Pelosi, pinili ng Beijing ang military. Silence. Bakit? Ang pahayag ni Ginang Takaichi ay hindi lamang walang laman na salita, muli nitong binigyang kahulugan ang buong security doctrine ng Japan. Ang crisis for survival sa ilalim ng batas ng Japan ay nangangahulugang ang self-defense forces ay may karapatang i-activate ang collective self-defense na makipaglaban kasama ang US allies upang ipagtanggol ang Taiwan. Ito ang pinakamatibay na babala. Kung magsisimula ng labanan ang China, magpapaputok ang Japan. Sa harap ng isang banta na ganoon kavital, ang reaksyon ng China ay huminto lamang sa pagsigaw sa media, pagban sa ilang pelikula, at pagharang sa ilang container ng isda. Naglalantad ito ng isang katotohanan na ayaw aminin ni Ginoong Xi Jinping.
hindi pa handa ang China, at ang mas mahalaga, talagang natatakot sila sa pagiging desidido ng Takaichi-US tandem. Ang maingay na anti-Japan play ay nagpapatahimik lamang sa mga hotheads ng domestic nationalism na nagtatago ng strategic awkwardness sa foreign policy. At mga kaibigan, tulad ng lahat ng classic political dramas, laging kailangan ng mga A-list actors na umakyat sa entablado upang itaas ang climax. Kung sa China ay nakita natin ang maingay na paglitaw ng mga war wolves sa media front, sa kabilang panig ng frontline, ang US-Japan alliance ay naglabas ng matutulis na diplomatic counterattacks na ikinagulat ng kalaban. Ang sentro ng naglalagablab na sagutan na ito ay walang iba kundi si Ginoong Hu Xijin, dating editor-in-chief ng Global Times, ang taong tinaguriang unofficial megaphone ng mga Beijing Hawks, at ang kanyang kalaban, si US Ambassador sa Japan, Rahm Emanuel, isang veteran political assassin na may direct, attacking diplomatic style. Nagsimula ang lahat sa isang tila maliit na insidente sa social media, ngunit mabilis na umakyat sa isang high-level diplomatic crisis. Pagkatapos magbigay si Sanei Takaichi ng matitinding pahayag tungkol sa pagtatanggol sa Taiwan, agad na pumasok sa laban si Hu Xijin gamit ang kanyang wolf warrior instinct na may mabibigat na personal na atake. Sa kanyang Twitter account, hindi siya nag-atubiling tawagin ang Japanese female politician na masamang bruha at sinisisi siya bilang pangunahing dahilan ng pag-uudyok ng galit sa pagitan ng dalawang bansa. Ito ay isang pamilyar na taktika ng Beijing. Kapag hindi nila kayang sumagot gamit ang logical reasoning o military action, lumilipat sila sa personal defamation upang pukawin ang domestic extremist nationalism. Ngunit sa pagkakataong ito, mali ang piniling kalaban at oras ni Hu Xijin. Tila nakalimutan niya na ang international cyberspace ay hindi Weibo kung saan mahigpit na sinesensor ang mga magkasalungat na boses. Agad na naglabas si Ambassador Emanuel ng isang kilalang counter-attack. Hindi na kailangang gumamit ng bastos na salita, ngunit ang killing power ay mas nakakatakot kaysa sa bomba. Nag-post si Ginoong Rahm Emanuel ng isang artikulo na puno ng panunuya na tinawag ang mga pahayag ni Hu Xijin at ng mga Chinese diplomat na early Christmas gift. Ang mensahe ng US Ambassador ay napakalinaw at malupit. Salamat sa inyo. Salamat sa inyong pagiging agresibo, kawalan ng pagpipigil, at mga mapanlait na salita na ang US-Japan alliance ay hindi kailanman naging ganito kasolid at kalakas. Tinutulungan ninyo kaming gawin ang ideological work ng mas mahusay kaysa sa anumang PR campaign. Ito ay isang sampal ng diretso sa mukha ng wolf warrior diplomacy ng China. Naglalantad ito ng isang masakit na kabalintunaan para sa Beijing. Kapag mas sumisigaw sila at nagbabanta, mas itinutulak nila ang Japan ng mas malalim sa mga bisig ng Washington na ginagawang impenetrable steel block ang alyansang ito. Kapag ang isang high-ranking diplomat ng US ay hayagang pinagtatawanan ng bluff ng China, ito ay tanda na ang kanluran ay hindi na natatakot at sa katunayan ay hinahamak ang kakayahan ng Beijing na magbanta. Bumabalik tayo sa sentro ng bagyo, si Ginang Sanei Takaichi. Bakit ang isang babae ay nagdulot ng labis na takot sa buong power apparatus ng Chinese Communist Party at nagpakilos sa isang total attack? Ang sagot ay nakasalalay sa security doctrine na kanyang kinakatawan. Si Ginang Takaichi ay hindi lamang isang politiko. Siya ay simbolo ng paggising ng modernong Japanese nationalism. Sa mata ng China, siya ang pinakamapanganib na binhi ng kasamaan na lumalaki sa politikal na lupa ng Tokyo. Noong Nobyembre 7, sa interpellation session ng Japanese Diet, nang tanungin tungkol sa isang conflict scenario sa Taiwan Strait, hindi gumamit si Ginang Takaichi ng paligoy-ligoy na diplomatic language. Idineklara niya ang sitwasyon kung saan gagamit ang China ng puwersa laban sa Taiwan bilang isang crisis for survival. Mahal na mga taga-subaybay, huminto tayo sandali upang suriin ang bigat ng pariralang ito. Sa komplikadong security legal system ng Japan, ang crisis for survival ay ang tanging susi, ang Supreme Code upang buksan ang military Pandora's box. Kapag naitatag ang katayuang ito, ang Japanese Self-Defense Forces ay pinahihintulutan ng konstitusyon na isagawa ang collective self-defense. Mag-iwan ng komento at like para suportahan ang diwa, mga kaibigan. Sa madaling salita sa military language,
Kung aatakehin ng China ang Taiwan, hindi manonood lang ang Japan. Hindi lang sila magpapadala ng humanitarian aid o helmet, makikipaglaban ang Japan. Ang mga Aegis destroyers ng Japan ay makikipagtulungan sa US 7th Fleet upang saluhin ang mga missile. Haharangin ng mga Tiger-class submarines ang mga strategic straits. Ang mga F-35 squadrons ng Japan ay lilipad upang protektahan ang airspace ng kaalyado. Ito ay isang revolusyonaryong pagbabago na ganap na nag-aalis ng sideline mentality ng Japan sa loob ng 70 taon. Ang pahayag ni Jinang Takaichi ay ang pinakamatibay na babala. Ang isang digmaan sa Taiwan ay agad na magiging isang malakihang regional war na may direktang pakikilahok ng Tokyo. Dahil sa pag-unawa sa panganib ng doktrinang ito, naglunsad ang Chinese propaganda machine ng isang hindi pa nararanasang media bombing campaign. Ayon sa istatistika mula sa International Media Monitoring Organizations, sa loob lamang ng 2 araw, ang mga state-run mouthpieces ng China tulad ng Xinhua, People's Daily at Global Times ay nag-publish ng higit sa 75 editorials na bumabatikos sa Japan at personal kay Ginang Takaichi. Ang dalas na ito ay katumbas ng 6 na artikulo bawat araw, sunod-sunod na may mga headline na mabaho sa pulbura tulad ng "Ang lupaing may lason" ay nagpapalabas ng binhi ng kasamaan, ang muling pagkabuhay ng militarismo o naglalaro ang Japan sa apoy. Ngunit mga kaibigan, sa psychological warfare, ang sino man ang unang sumigaw ng malakas, siya ang karaniwang mas mahina. Ang sobrang hysterical reaction ng Chinese media ay sa katunayan isang tabing na nagtatago ng military powerlessness. Tingnan natin ang nakaraan upang makita ang pagkakaiba. Noong 2022, nang dumating si Ginang Pelosi sa Taiwan, hindi gaanong nagsalita ang China. Kumilos sila. Lumipad ang mga missile sa ibabaw ng Taipei, pinalibutan ng mga barkong pandigma ang 6 na lugar ng dagat. Iyan ang wika ng lakas. Ngayon, sa harap ng direktang banta ni Ginang Takaichi na makikipaglaban, ang People's Liberation Army ay ganap na tahimik. Walang live fire drill na inihayag, walang no-fly zones na itinatag. Ang aircraft carrier fleets ng Liaoning at Shandong ay nananatiling tahimik sa pantalan. Bakit may ganitong malaking pagkakaiba? Ang sagot ay nasa kalkulasyon ng mga benepisyo at gastos. Alam ng China na ang Japan noong 2023 ay hindi na ang Japan noong 2000s na yumuyuko lamang upang humingi ng tawad at nagbibigay ng ODA. Ang Japan ngayon, sa ilalim ng pagtulak ng mga konserbatibo tulad ni Ginang Takaichi, ay palihim ngunit desididong nagrearmas. Nagmamay-ari sila ng mga helicopter destroyers. Mayroon silang pinakatahimik na conventional submarine force sa mundo at ang pinakamahalaga, mayroon silang nuclear guarantee mula sa Estados Unidos. Ang isa pang malalim na historical factor na nagpapatakot sa Beijing ay ang alaala ng pag-angat ng Japan. Habang natutulog pa ang liwanag ng Chinese civilization sa aura ng nakaraan, natuto nang yumukod ang Japan upang matuto mula sa kanluran at isagawa ang banal na Meiji Restoration. Hindi sila gumamit ng salita, gumamit sila ng kanyon at steam warships upang talunin ang makapangyarihang Russian Empire noong 1905 at pagkatapos ay pabagsakin ang matandang Qing Dynasty. Ang aral na iyon sa kasaysayan ay nagmumulto pa rin sa mga leader ng China. Huwag kailanman maliitin ang mga Hapon. Isang bansa na nakagawa ng 29 na aircraft carriers o tataon na ang nakakaraan. Ngayon, kapag sila ay pinalaya, gaano katakot na military monsters ang gagawin nila? Dahil sa takot na iyon, pinili ng Beijing ang mas ligtas na solusyon, economic warfare at diplomatic bluff. Ngunit sa kasawiang palad, ang mga sandatang ito ay bumabalik at umaatake sa gumagamit mismo. Ang anti-Japan boycott campaign, ang seafood embargo, at ang pagharang sa turismo ay, sa esensya, isang clumsy 7-injury fist strike. Gusto ng China na saktan ng Japan, ngunit ang mga Chinese business owners mismo ang unang bumabagsak. Ang mga Japanese restaurant sa China, na pag-aari ng mga Chinese at may Chinese employees, ay nahaharap sa napipintong pagkalugi. Libu-libong manggagawa ang nawalan ng trabaho. Ang supply chain disruption ay nagpapataas ng presyo. Samantala, ang mga mangingisda ng Japan sa Hokkaido, sa halip na magpanik,
ay kalmadong naghahanap ng mga bagong merkado sa Southeast Asia, US at Europe sa mas mataas na presyo. Ang kabiguan ng estratehiya na ito ay malinaw ding ipinapakita ng saloobin ng Chinese elite habang sumisigaw ang Ministry of Foreign Affairs tungkol sa binhi ng kasamaan ng Japan sa mga airline ticket agencies sa Shanghai at Beijing. Ang mga mayayaman ay lihim na naghahanap ng mga tiket sa eroplano papuntang Tokyo. Naintindihan nila na ang mga banta sa media ay pagkain lamang para sa nationalist crowd. Para sa kanila, ang Japan ay nananatiling isang paraiso para sa high-quality shopping, medikal na paggamot at bakasyon. Ang pagkakabiyak sa pagitan ng propaganda ng Estado at ng aktwal na pag-uugali ng mga tao ay hindi kailanman naging ganito kalaki. Nakita ni US Ambassador Rahm Emanuel sa kanyang matalas na mata ng isang veteran politician ang loob ng Beijing. Noong Nobyembre 16, nagpatuloy siyang mag-post ng mga artikulo sa social media na tinuturing ng mga analyst bilang strategic artillery shots na tumatama sa vital spot ng China. Hindi siya nagsalita ng walang kabuluhan, naglabas siya ng 3 malamig at tiyak na mensahe na gumuhit ng bagong red line sa Indo-Pacific region. Una, sa isyu ng Taiwan, mariin kaming tumututol sa anumang unilateral action upang baguhin ang status quo sa pamamagitan ng puwersa o banta ng puwersa. Ito ay isang direktang babala. Huwag mag-isip ng paggamit ng puwersa kahit banta lang. Pangalawa, tungkol sa Senkaku Islands. Binanggit niya ang muling pagpapatibay ni US President Biden ng pangako na ipagtanggol ang administrative rights ng Japan sa mga islang ito sa ilalim ng Artikulo 5 ng US-Japan Security Treaty. Ibig sabihin, ang pag-atake sa Senkaku ay nangangahulugang pag-atake sa US. At pangatlo, ang pinakamahalaga, binigyang diin niya ang actual combat capability. Ang US-Japan Alliance ay hindi kailanman nagpapahinga. Inihayag niya ang mga lihim na talakayan kay Admiral Lisa Franchetti, US Chief of Naval Operations, tungkol sa pag-equip sa alyansa ng mga pinakamodernong combat capabilities upang harapin ang mga hamon ng bukas. Alam ng buong mundo kung sino ang hamon na iyon. Sa gayon, ang pangkalahatang larawan ay naging mas malinaw kaysa kailanman. Ang China ay nakulong sa sarili nitong patibong. Nais nilang gumamit ng economic pressure upang pilitin ang Japan na umatras, ngunit hindi nila sinasadyang itinulak ang Japan na sumulong ng mas mabilis sa landas ng rearmament at pagpapatibay ng alyansa sa US. Ang mga ungol ng Warwolf ay parang hiyaw ng desperasyon kaysa sa dagundong ng isang naghahunting na leon. At habang abala pa ang Beijing sa pag-arte ng Witch and the Wolf Warrior play para sa mga lokal na manonood sa Tokyo at Washington, ang mga military generals ay palihim na nagtatapos ng mga huling guhit para sa isang comprehensive operational plan, handa para sa pinakamasamang senaryo. Mag-iwan ng komento at like para suportahan ang diwa, mga kaibigan. Sa klasikong wuxia novel ni Kim Dong, mayroong isang evil martial art ngunit may walang katumbas na lakas na tinatawag na 7 Injury Fist Tat Tuong Kuen. Ang prinsipyo nito ay napakalupit. Upang saktan ang kalaban, dapat munang sirain ng martial artist ang sarili niyang internal organs. Kapag mas matindi ang gusto mong atake, mas malubha ang internal injury na idudulot mo sa sarili mo. At nakakainis, sa huling bahagi ng Nobyembre na ito, tila ginagamit ng Beijing ang eksaktong suicidal technique na iyon sa kanilang foreign policy laban sa Japan. Isang kakaibang pagtatanghal sa ekonomiya kung saan ang nagpapatupad ng atake ay ang unang nasusuka ng dugo, habang ang kalaban ay kalmadong nag-oobserba at nagiging mas malakas pa. Ang climax ng tragicomic na ito ay ang airlines embargo farce. Noong Nobyembre 14, pagkatapos na maging walang epekto ang mga banta ng militar, naglabas ang Ministry of Foreign Affairs ng China ng isang urgent travel warning. Ang mensahe ay napakalinaw, mapanganib ang Japan, hindi dapat pumunta roon ang mga tao. Agad, tulad ng isang pre-programmed machine, isang araw pagkatapos, sabay-sabay na nag-anunsyo ang 8 pinakamalaking airline ng China, kasama ang Air China, China Southern Airline at China Eastern Airline, ng free change or cancellation fees para sa mga flight patungong Japan. Sa unang tingin, mukha itong matinding parusang pang-ekonomiya,
isang sampal sa Japanese tourism industry na itinuturing ang mga turistang Chinese bilang gold mine. Ngunit tingnan natin ang tunay na kalikasan ng issue. Sino ang talagang nalugi sa larong ito? Noong Nobyembre 18, inilabas ang mga malamig na istatistika mula sa tourism industry na naglalantad ng isang financial disaster. Sa kabuuan, 491,000 tickets sa eroplano mula China patungong Japan ang nakansela sa loob lamang ng ilang araw. Ang bilang na ito ay katumbas ng 32% ng kabuuang tickets sold. Kung kukuha ng average na halaga ng round-trip ticket na 5,000 yuan, sa isang iglap lang, nasaksihan ng Chinese airline industry ang bilyon-bilyong yuan sa kita na naglaho sa hangin. Ang trahedya ay nakasalalay sa katotohanan na ang mga Chinese airline ay kakagising lang matapos ang mahabang 3 taon na lockdown dahil sa extreme zero COVID policy. Sila ay hirap na hirap at ang Golden Route patungong Japan ay itinuturing na tanging lifeline upang balansehin ang kanilang pananalapi ngayong taon. Ngunit sa pamamagitan ng isang voluntarist political command, pinutol ng Beijing ang lifeline ng sarili nilang state-owned enterprises. Ang bilyon-bilyong yuan na nawala ay hindi binabayaran ng Estado kahit isang sentimo. Napilitan ang mga airline na lunukin ang kanilang luha, nagdadala ng malaking pagkalugi para lamang magsilbi sa isang walang kabuluhang diplomatic display. Ito ang eksaktong 7-injury fist, sinasaktan ang sarili hanggang mabali ang buto para lang magulat ang kalaban. Samantala, sa kabilang panig, ang reaksyon ng Japanese market ay nangyari ayon sa inaasahan ng mga strategic expert. Nang pumutok ang balita ng cancellation wave, nag-shake ang Tokyo Stock Exchange. Ang mga shares ng malalaking korporasyon na umaasa sa Chinese consumption, tulad ng Shiseido Cosmetics, ay bumagsak ng 11%. Ang MUFG Financial Group ay bumulusok ng 12%, at ang Uniqlo Fashion Empire ay nawalan ng 7% ng halaga nito. Ang mga pulang numero sa electronic board ay tila nagpapahiwatig ng tagumpay para sa parusa ng Beijing. Ngunit hindi ito ay ang immediate panic reaction lamang ng mga speculators. Ang macroeconomic reality ay naglalantad ng isang ganap na kabaligtaran na batas. Sa kabila ng anti-Japan slogans at nakakatakot na babala mula sa gobyerno, ipinakita ng mga independent survey na 68% ng mga mamamayan ng China, lalo na ang mga kabataan at middle class, ay matibay na nananatili sa kanilang intensyon na maglakbay sa Japan. Hindi sila nag-cancel ng ticket dahil sa galit sa Japan. Nag-cancel sila dahil napilitan o natatakot sila sa mga hassle sa administrative procedures sa pagbabalik. Ibang-iba ang pinili ng puso ng mga tao kaysa sa kalooban ng mga leader. Bukod pa rito, mabilis na inactivate ng Japan ang Plan B, ang market diversification. Ang kawalan ng Chinese tour groups ay mabilis na napunan ng alon ng mga turista mula US, Europe at Southeast Asia na sinasamantala ang murang yen upang gumastos ng malaki. Ang Japanese tourism industry ay hindi bumagsak tulad ng inaasahan ng Beijing. Sa katunayan, sila ay nagre-restructure upang maging mas sustainable at mas hindi umaasa sa yuan. Ang isa pang halimbawa ng pagkabigo ng 7-injury fist strike na ito ay ang seafood war. Noong Nobyembre 18, ang comprehensive seafood import ban ng Japan ay muling inactivate. Umaasa ang Beijing na makikita ang mga mangingisda ng Japan na umiiyak, nagrarally, at humihingi sa gobyerno na baguhin ang kanilang patakaran sa Taiwan. Ngunit hindi nangyari ang senaryo na iyon. Sa Hokkaido, ang kapitol ng scallop export industry, ang mga mangingisda ay nakakagulat na kalmado. Sumasagot sila sa international media interviews nang may mapanuksong ngiti. Nakahanap kami ng mga bagong export channels. Mag-iwan ng komento at like para suportahan ang diwa, mga kaibigan. Sa halip na ibenta sa China sa pilit na mababang presyo, ang mga Hokkaido scallops ngayon ay export sa US, sa Vietnam para sa processing, at sa premium market sa Europe. Ang presyo ng scallops ay hindi lamang hindi bumaba, kundi tumaas pa mula 3 yuan kg noong 2023 hanggang 550 yuan kg sa kasalukuyan. Ang ban mismo ng China ay hindi sinasadyang tumulong sa Japan na itaas ang brand ng kanilang seafood, ginagawa itong simbolo ng kalidad at kaligtasan na taliwas sa autocracy ng Chinese market.
Ang mga mangingisda ng Japan ay nakadama ng ginhawa na makatakas sa pag-asa sa isang trade partner na puno ng volatility at political risk tulad ng Beijing. Ngunit mahal na mga taga-subaybay, kung ang mga financial figures ay tuyo pa rin, ang trahedya na nangyari noong Nobyembre 19 sa international waters ang magiging pinakabuhay na katibayan ng kalupitan ng patakaran na ito laban sa sarili nilang mga mamamayan ng China. Ang protagonist sa tragedy na ito ay ang Aida Mediterranea, isang super luxury cruise ship. Dala-dala ng malaking barko ang 2,680 na pasahero at ang kapansin-pansin ay lahat sila ay Chinese citizens. Gumastos sila ng malaking halaga ng pera na ipinonon sa buong taon upang mag-enjoy sa isang dream vacation sa Japan. Humila na ng angkla ang barko, nakatakda na ang itinerary, nasa harapan na ang saya. Ngunit nang malapit nang dumaong ang barko sa isang Japanese port, isang malamig na utos mula sa Beijing ang inilabas, bawal dumaong. Isipin ang sitwasyon ng 2,680 na taong iyon. Sila ay nakulong sa gitna ng malawak na karagatan, hindi pinapayagang tumapak sa lupa ng Japan para mag-tour, ngunit hindi rin makabalik kaagad dahil sa maritime regulations at schedule. Ang 5-star cruise ship ay biglang naging isang floating luxury prison. Naglalayag sila sa dagat, nakikita ang mga ilaw ng mga Japanese city sa malayo, ngunit hindi nila maabot. Bakit ginawa ito ng gobyerno ng Beijing? Para parusahan ang Japan? Walang nawala sa Japan. Ang kanilang mga daungan ay abala pa rin sa mga barko mula sa ibang bansa. Ang tanging nalugi, ang tanging tunay na pinarusahan ay ang 2,680 nilang kapwa mamamayan. Ang mga inosenteng tao na ito ay naging mga hostage sa isang political game, isinakripisyo ang kanilang kapakanan para lamang magpakita ang Beijing ng isang walang kabuluhang matigas na paninindigan. Kung hindi ito self-harm o shooting oneself in the foot, ano ito? Ang insidente ng Aida Mediterranea ay lumikha ng isang alon ng lihim na pagkagalit sa Chinese public opinion. Sa mga private forums, nagsimula silang magtanong tungkol sa legitimacy ng mga ban na ito. Bakit kailangan naming magbayad ng aming pera at kalayaan para sa pag-ibig sa bayan? Hindi masagot ng Beijing ang tanong na iyon. Sa huli, ang 7-injury fist technique na ito ay hindi nagdulot ng anumang pinsala sa kalaban, kundi nagdulot lamang ng severe internal injury sa China. Sinasaktan nila ang sarili nilang humihinang ekonomiya, ihihiwalay ang sarili nilang mga mamamayan mula sa sibilisadong mundo at inaalis ang sarili mula sa global tourism and food supply chains. Ito ay isang strategic mistake sa chess game at ang presyo na babayaran ay hindi lamang ang mga numero sa financial report kundi ang tiwala ng mga tao at ang posisyon ng bansa. Nais ng Beijing na gumamit ng ekonomiya upang turuan ang Japan ng isang aral, ngunit sa huli, sila ang kailangang matuto ng basic lesson tungkol sa integration at law of supply and demand. Sa gitna ng kaguluhang iyon, habang tumataas ang panggigipit mula sa media at ang mga atake sa ekonomiya ng China tulad ng isang tsunami, ang mga mata ng buong mundo ay nakatuon sa Tokyo, kung saan may isang babae na nakatayo ng matatag tulad ng isang lighthouse sa gitna ng bagyo, punong ministro Sanae Takaichi. Nanginginig ba siya? Nagpaplano ba siyang sumuko upang iligtas ang economic situation? Ang sagot na ibinigay sa Japanese Diet Building noong Nobyembre 10 ay nagpatigil sa paghinga ng Beijing, walang pag-aalinlangan, walang paghingi ng tawad, nagpadala si Ginang Takaichi ng isang steel-hard message na muling nagbigay kahulugan sa buong conflict situation. Mag-iwan ng komento at like para suportahan ang diwa, mga kaibigan. Ang all-in bet ng Beijing upang sirain ang kalooban ng Tokyo ay opisyal na gumuho. Noong Nobyembre 10, sa gitna ng diet, inilabas ni Iron Lady Sanae Takaichi ang finishing blow. Ang patakaran sa Taiwan ay hindi mababago, walang atrasan, walang paghingi ng tawad. Ang diplomatic meeting noong Nobyembre 18 sa halip na pagyuko ng Japan tulad ng inaasahan ng China ay naging isang malamig na ultimatum. Hiniling ng Tokyo sa Beijing na itigil agad ang hate incitement o kung hindi ay mananatiling frozen ang bilateral relations magpakailanman. Bakit naglakas loob ang Japan na maglaro ng all-in? Dahil sila ay itinulak sa pader ng crisis for survival.
Ang pag-atras ngayon ay nangangahulugang political suicide at pagtataksil sa kaalyado nilang US. Higit sa 60% ng mga mamamayan ng Japan ay handa na para sa pinakamasamang senaryo upang ipagtanggol ang national security. Ang kalooban na iyon ay isang steel wall na hindi kayang butasin ng anumang economic sanction. Ang resulta ng chess game ay malinaw na natalo ang China nang walang laban. Ang 7-injury fist ploy ay bumalik sa kanila na nagdudulot ng domestic economic bleeding at strategic supply chain ruptures. Sa kabaligtaran, ang US-Japan alliance pagkatapos ng bagyo ay hindi lamang hindi nabiyak kundi naging fossilized sa isang tighter military link na hindi pa nararanasan. Ang pagbabago sa US-Japan Joint Command Mechanism ang tunay na nightmare na nagpapatigil sa pagtulog ng mga general ng Beijing at hindi lamang mga diplomatic declarations. Ngunit mga kaibigan, ang calmness ng East Sea ay tanda lamang ng mas malaking bagyo na paparating. Ang mga intelligence sources ay nagbubulungan tungkol sa susunod na checkmate move. Dadalawin ba ni Ginang Takaichi ang Yasukuni Shrine, ang pinakamalakas na psychological warfare strike laban sa China? At magagawa ba ng Maikshima Outpost Island na maging isang unsinkable aircraft carrier ng US-Japan coalition sa tabi mismo ng kalaban? Ang kasaysayan ay isinusulat sa harapan mismo natin. Ano ang masasabi mo tungkol sa powerlessness ng China sa larong ito? Aatras ba si Ginoong Xi o isa sa panganib ang military escalation? Huwag mong itago ang iyong iniisip. Gawin ang comment section sa ibaba bilang isang tunay na situation room. Kung gusto mong maunawaan ang pinakamatitinding strategic analysis na hindi nangangahas sabihin ng mainstream media, kumilos na ngayon. Pindutin ang like button upang ipalaganap ang katotohanan, mag-subscribe sa channel, at ang pinakamahalaga, i-on ang notification bell. Huwag kang magpahuli kapag sumiklab ang mga bagong pagbabago. Salamat sa inyo sa pagiging kasama ng Vu Key Review. Paalam at hanggang sa muli.